Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to our Saturday News Forum. For today, we have two resource persons. We have 6th District of Manila Representative Bienvenido Abante. Di-discuss niya yung status ng impeachment complaints versus Vice President Sara Duterte at yung implications ng naging stand ng Supreme Court on the previous impeachment cases. We also have former House Committee on Ways and Means, si Joey Salceda of Albayan, Bicol. I-discuss niya sa atin yung current economic situation at yung travel tax, saka yung possible economic policies that need to be revised or amended. How to revive the economy from the current downturn. We'll start with Congressman Abante. Ano yung status ngayon ng for impeachment complaints against Ang Duterte? status naman, sinabi naman ng chairman ng Committee on Justice na meron pang 10 days, 10 session days, no? So, sabi ko, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Hindi naman natin pwedeng, deadmahin yan. So, whatever the Supreme Court so decided, which interpretation ng batas, dapat sundin ng Congress yan. So, we have 10 session days. So, ang gagawin yan after the filing of the fourth impeachment case sa section. Papasok yan kay si forward ni Speaker. And then, palagay ko pumasok na eh. And then afterwards, it will go to the Committee on Rules. The Committee on Rules will give it to the Committee on Justice. The Committee on Justice would deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman 1/3 eh. So, the iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na may hirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Pero inaasahan po niyo yung the same numbers na pumirma last year will also be the same numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. Makukuha namin yun. So more than enough. More than enough. More than enough, yes. So ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen, no? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes for the Senate to 16 for the Senate to actually convict, no? So we'll find out kung talagang hopefully this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin dyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari, no? Kasi pag naging
political ploy yan. Alam natin ang mangyari dyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint has said. Kumpleto naman yung aking inendorso. Kumpleto. So, Of course, still yung botohan ay parang politics. It's about numbers. Nagsagawa na ba kayo ng extrapolation kung sino yung maaaring bumoto, sino maaaring hindi? Merong hindi boboto kahit ano mangyari at merong boboto kahit ano ang mangyari. hindi pa. In fact, pinag-uusapan lang namin at syempre, I have to be very honest with this na merong mga ibang may reservation sapagkat 2028 election yan. No? So, pero sa aking pananaw, wala akong anumang kakaba-kaba na papasayan. Hindi naman kailangan ng 200 congressman eh. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Maka-110 lang kami. Okay na yan eh. And those really that would like to see the Vice President impeach. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint. Nakita ko naman eh. That's why I endorse it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo eh. Ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng good government. Ang ating vice president, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga alegasyon. Siguro kung sinagot niya, baka okay na. For example, like kung talagang sinagot niya yan at maganda pagkakasagot niya at talagang wala siyang anumang masabi masama dyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Talking about the substance of the complaints, Mr. Congressman, kasi pang-apat na yung in-endorse ninyo. Walk us through the details of yung sa inyong complaints na in-endorse na. Anong pagkakaiba po nito dun sa tatlong na? Actually, there are a lot of similarities in the first complaint. Sapagkat nakalagay naman doon, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, nakalagay pa rin yung graft and corruption, nakalagay pa yung other high crimes and iba na bribery, nakalagay pa. No? So the Vice President has to answer that. Nakikita ko naman na kumpleto eh. Pero ang pinaka-smoking gun dito, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Sapagkat ito, hawak-hawak ko yung affidavit niya. Ito, very close yan eh sa ating Vice President. Hindi ko alam na siya pala edukadong tao, nakatapos ng gulo. Hindi nga pumasa. Naging involved sa Economic Intelligence Investigation Bureau. Kinuha siya ni President Digong because of his very good knowledge and expertise in investigation and espionage. So yung Madriaga affidavit na yan, makikita ba namin sa Kongreso na magsasalita siya sa kanyang testimonya o hihintayin na lamang namin mapanood siya kung pagsasalitain sa Senado? Sinabi naman niya, he's willing to testify. Sana, he will be truthful. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi, no? Kasi alam mo naman, usong-uso yung binabago mo yung sinabi mo eh. Ito, affidavit ito. Sana hindi niya baguhin yan sapagkat doon sa affidavit niya, very clear. Nung kanyang finorm, yung isip, no? Yung ISIP na that will catapult the Vice President into the presidency. Sinabi din niya na nagfa-fund, ang nagpopondo ng isip na kanyang tinayo. Pondo galing sa Pogo eh. Pondo galing sa drugs. Yun ang sinabi niya sa kanyang affidavit. So, kung talagang totoo ito, panindigan niya. At magsabi siya ng anumang ebidensya na totoo itong mga bagay na ito. So, likely, mag-a-appear si Madriaga sa House. I hope. The Senate na. The thing is, baka mamaya sa pag-appear niya sa House, magiging matagal pa yan eh. Kasi nung unang yung impeachment ng ating Pangulo, for example, hindi na nag-imbita ang Committee on Justice ng Resource
persons. Yun na lang nag-explain yung mga nag-endorse ng impeachment. So that might also happen na hindi na mag-iimbita na resource persons, kundi yun na lang mga mag-explain ng mga nag-endorse ng impeachment complaint. Let Madriaga be invited sa impeachment court. Doon lang sa impeachment court. Hindi ko kayo nakakamba. I'm not speculating on anything. Pero it is a possibility na baka mas malaya siyang makapagsalita sa House of Representatives. Baka pagdating ng Senado, i-chastise kung ano man ang kanyang mga testimonya. Well, we'll consider that. Titignan natin maigi kung ano maaari mangyari. It will be up to the Committee on Justice kung talagang iimbitahan o hindi. At this point in time, although member ako ng Committee on Justice, hindi na ako magtatanong, kundi isa na ako sa tatanungin because endorser ako eh. So it will be up to the Committee on Justice. If there is still time para imbitahan itong si Madriaga at kanyang panindigan yung kanyang allegation sa kanyang affidavit. Kung bahagi po kayo nung liderato ng Kamara, sa pagtataya po ninyo, ano ang damdamin ng mga kinatawan sa pangkasalukuyan kung ikukumpara natin doon sa daluyong ng suporta na pinagkaloob doon sa unang impeachment ng nakaraang taon sa pangalawang Pangulo? Sa tingin nyo, you can still master the same number or may Sa pagbabago ba? pag-usap ko sa ilan lang, no? Hindi naman sa lahat, sa ilan. They are really for the impeachment because nakita naman natin sa investigation. Or the others, merong reservation because of the tawag nating politics, for example. Hindi natin maaaring isang tabi yun. Oo, palaging kasama yung politics dyan, di ba? Pero we will see, no? I do not want to preempt the situation. Hindi ko rin gusto na yung isipan na may ibang congressman ay maging isipan ko din. I believe that every congressman has his own stand on this, no? At naniniwala naman ako, I'm confident na siguro ako hindi ko naman i-endorse ito kung hindi ako naniniwala sa complaint na yan eh. Kung pinag-uusapan po natin yung politika, may bearing ba yung anunsyo ng pangalawang Pangulo that she intends to run for the presidency in 2028? Akin it's not about the 2028 because the impeachment complaint is about her role as vice president. So, ibig sabihin hindi naman pwede na makalimutan yung accountability niya just because she proclaimed to run for the presidency, no? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kanyang present position. Di ba? I mean, ang ating iniimbestigahan hindi yung pagtakbo niya bilang presidente. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm running for president and because of this, magiging okay na yan. No? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the vice president remains fit to hold the second highest office of the land. So, Candidacy announcement do not erase accountability. so parang sinasabi niyo kung sa kasabihan ng mga Tagalog, hindi kayo concern sa kanyang pagtakbo. Concern kayo sa kanyang tinatakbuhan. Actually, ako nagulat ako that she declared to run for the presidency as early as this. Hindi ako nagulat dun sa tatakbo siya presidente. Talagang tatakbo yan eh. Ang nagulat lang ako, bakit napakaaga? Bakit napakaaga? And hindi yan yung pang tinatawag natin na halos kasabay nung pag-file ng fourth impeachment complaint. Pero hindi yun eh. Alright. Siguro at this time, ang kilalang ekonomista, dating chairman ng House of Representatives Committee on Ways and Means, si Congressman Joey Salceda, hingan natin ng paliwanag. Paliwanag dun sa proposal na abolition ng travel tax. Kasi for us, non-economist, esoteric ang economic topic. Paano kikita ang bansa kapag ka inalis yung kanyang income dun sa pag inabolish yung tax? Tom Joey. Comment muna ako dun sa kasi ang baba nung linagay ng konstitusyon para may angat ang isang complaint sa Senado.
Dati 73 lang yan. 79. So, nung hindi lang pinalabas si Amy, hindi na inabot yung 79. Kumala rin yun. So, yung pangalawa, I think, ay, hindi naman ako advisor niya, no? Pero mukhang it leaves a bad taste in the mouth, or it's ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint, basically. So, ang isa lang naman ang pinupunta ko dito, ang unang pinunta ko dito dahil pakakala niyo yung simple-simple lang, ganun talaga ang ekonomiya. Yung mawawala sa gobyerno ay 11 billion. Tawag ko naman. Hindi naman lang eh. Diba ko naman to. Pero yung 11 billion na yun, pag tinanggal mo, 46 billion in output ang nakikreate dahil because a travel tax increases the price of travel. And therefore, when you travel, you eat in restaurants, you go to hotels. Sa inyo, motel, no? So, kain, siyempre, souvenir. So, there is logic, and I think it should be passed because it will help every positive measure, I think, should be considered. At saka, let's not waste the sunshine. May tumutubo na sa kamote. Alam mo kasi Albay was once the kamote capital of the Philippines. Kasi nga hindi siya binabagyo. So, pag binagyo mo man, may makakain ka pa, hindi katulad ng bigas. So, sa pangilalim lang natin, ang daming positibong bagay. Ang isang bagay, for example, iwanan ko rin to para bahala ka na rin ito magpang. For the past, since Marcos became president, hindi na tayo nauumusan ng Vietnam pagdating sa Producers Manufacturers Index. So, ang ibig sabihin, despite all our talk, the machines are working. Pangalawa, pag tinanong mo yung PESA, nasa 261 billion sila last year. That's a record high. At ito ang pinaka para sa akin as an analyst kasi I am a chartist. If you look at this chart, pag green taas ay pag green so since 2022 our manufacturing index, we have already reversed. Kumbaga, bumalik na tayo po sa positive side. So, pero hindi nyo iniintindi kasi mas iniintindi nyo yung yung quadco. Pero para sa akin, yung mga pananim na itanim, ang dami kasing ginawa talaga ng mga reforma sa panahon po ni Presidente Marcos, lalo na sa unang 3 taon, yung Create More. May isang bagay doon sa Create More na napakalaki dahil meron doon presidential incentive na kahit ano hingin mo kay Presidente, pwede niya ibigay. It was authorized by that law. So we have a 50 billion Samsung. At saka hindi lang incentive, infrastructure, credit, guarantees, pwedeng ibigay ni Presidente. And more than that, there is another actually, which is a bigger one. It's a $3.5 billion Panwa Integrated Steel Complex, which is being managed by Dominguez. Doon sa Kaya nga,
siguro makikita niyo yung tono doon sa West Philippine Sea. Mukhang ang tawag dyan, iwas away o mas tolerant po yung tono nung sagutan nung magkabila. And there are other things actually that I can discuss. Tapos yung ating pong power ay bumaba na po sa pag tinignan niyo po yung Western. Yung Western po natin ngayon ay last February is only 2 pesos and 73 centavos. 2 pesos and 73 centavos. Kumita pumapalo to ng 50. In fact, pumalo to ng 73 noong 2010. So, previously, last year, 5 piso ito. This year, last February, dahil po sa may isang bagay ginawa yung gobyerno na ginawang kinetic yung wind energy imbes ng potential energy, and therefore, it allowed for 100% foreign ownership na ano. And yung mga tatlong bagay na masyadong matinding kalaban natin for the first time this year, ito ay isang magandang how do you call that? Epekto o na dahil po doon sa nangyari sa flood control scam. Unang-una, yung pera napunta sa edukasyon. 1.2 trillion. Hindi mo na may imagine, ha? 1.2 trillion. So, yung mga, siyempre, karamihan noon, ilalagay doon sa first 3 years. Na dapat by the 3rd year, marunong na magsalita yung bata. Tapos, siyempre, hindi rin pababayaan yung gitna kasi, siyempre, we need to catch up. Pangalawa, yung agriculture, binigyan din ng 537 billion. So, ngayon, imbis na mapunta doon sa nawawala, dahil nakita naman natin 1.57 billion yung nawala po na sinasabi doon sa flood control. Pero basically now, it gave us actually a fiscal space para ba to deal with long-term, yung long-running structural issues of the Philippines, which is education, at saka pati health din po, halos think pa 500 billion. So ito, tatlong to, which are the foundation of any society, education, 1.2 trillion, health, 500 billion, tapos agriculture, another 500 billion. And I think, especially in agriculture, I think it is in good hands with Secretary Chula, was big. Alam mo si Chun Diatata, kliyente ko po yan, nasa Barings po ako. He was 15 years old, I was what, 25? Siya po yung nasa Provel. Kliyente ko siya, ako nagpalaki nung kanyang fleet. He was 15 years old. Hindi yata yung nag-graduate ng high school. Pero, yeah, look, parehas yan. But what I'm trying to say here is we must harness his capabilities of really, and if you look at the first quarter growth rates, tumubo po yung agriculture by 3%, one of the highest for the past 5 years. So, masyado kayong malungkot kasi nakatingin kayo kay Abante. Dito kayo sa akin tumingin dahil alam ko kung ano yung mga kamote na tumutubo na once yun po ay sa tingin ko maraming problema ng Pilipinas ay. At saka
Bakit ba kayo nag-iintindi dyan? Si Marcos pa rin ang presidente hanggang June 2028. So kung ano ang ginagawa niya, yun ang dapat sinusundan mo. Para sa akin. So I think that's one of the masyado natin pinangungunahan ang kasaysayan dito sa Pilipinas. Pero pag tinignan mo yung mga nagawa natin, we keep building on yung mga ginawa ni Presidente Gloria, yung ginawa ni Presidente Duterte, yung mga ginawa ni Presidente Aquino. Sa ngayon, sa tingin ko, mukhang nandun na tayo. Kasi I've never seen these numbers na for the past 2 years, hindi na tayo nauungusan ng Vietnam pagdating po sa production manufacturing index. And we have already reversed that index since last year in 2022. And yung power cost ay mababa na. Dati yung laging reklamo, taas-taas na ng kuryente. Pero dahil po sa mga pumasok na renewables, kahit hindi nyo pa kahit nangyari pa yung yung sa SPNEC, pero mababa pa rin yung kasi marami po talaga ang pumasok na so yun lang. Hindi ko na alam, dami kong dinala. Okay. Kung may tanong lang ako kasi nung siniwalat ni Pangulong Marcos nung nakaraang taon sa kanyang State of the Nation address, yung mga ghost projects na malalaki. May nagsasabi na bakit iniskandalo ng Pangulo ang kanyang sariling gobyerno. Pero binabanggit nyo kanina na nung pagkakasiwalat ng Pangulo nito, ng iskandalo, na freed up, napalaya yung pondo na ginagamit dun sa mga flood control projects at napunta dun sa 3 foundations ng magandang lipunan, yung health, education at saka agriculture. No? So may problema ka na naman hindi mo solve. At hindi mo ma-solve yun kung hindi mo kasama ang masa ang buong bansa. At pangalawa, nag-grow pa rin tayo ng 3%. Alam mo yung 3%, alam mo yung ano ba ito sa economics? Yung yung investment, may multiplier yan. Usually, mga 4 to 5 times. Yung nakita niyo yung figure na 3%, wala doon yung yung mga tawag dito, yung mga wala doon po yung mga wala po doon yung mga hindi po doon binilang kasi ang basis po ng PSA ay yung mga resibo ng mga construction company. So, therefore, I conclude, kung yung walang dahil yun ay ghost project, di wala rin resibo. So, kung nandun pala yun, di sana maganda, aabot po, lalampas po tayo ng 5%. Kasi nga, ilan yung sinasabing ghost project. So, Kung kanina nabanggit po niyo yung create, from where you sit, ano po yung sa tingin ninyo limang prioridad na sektor na dapat nating tutukan in the next 5 years? Ano yung mga sektor na dapat nating tutukan, Kong? sa industry ba o sa yung isang bagay na para sa akin para kay Presidente na yung anak niya ang nagsabi sa kanya, label ka, alisin mo. Kasi yung 111 billion nagiging 40 billion dahil ang turismo, ang taas na multiplier. Pagbaba mo pa lang ng Bicol International Airport, meron na kaagad doon baggage, paka-baggage, paglabas mo, mag-tricycle. Pag-tricycle, pupunta ka sa hotel. Sa hotel, mag-check-in ka. Paka-check-in mo, magpapalaba ka, kung kain ka, bibili ka. So, ang dami, more than 5. So, ibig sabihin, ang number 1 para sa akin ay yung wala ngayon sa budgetary priorities,
ay tourism. Otherwise, the 5 priorities, I have already mentioned the 5 priorities with respect to the budgetary or the fiscal priorities of the government. Education, health, agriculture. Let's put tourism there. And then of course, ano pa yung isa? Mamaya na yung isa. Yung yung GDP growth daw last year was below 5%. Ay, hindi po. Kasi nga, ang PSAU kasi, nagbe-base po yan sa mga resibo na sinusubmit po ng mga factory. Halimbawa, yung factory, halimbawa, yung cement factory sa Albay, sinusubmit na hindi pwede peke yun kasi aanapan din siya ng biyaya. So, yung ano yun, yung hindi yung reflected doon sa growth rate na 3%. Yung ghost projects ng flood control. So, kung nandun yun, times the multiplier, sana nag-5 pa rin tayo. Parang I understand yung projection ng 2023 to 2028. The economy should grow from between 7 to 8% to make the poverty rate reduce to single-digit level. Realizable ba ito? Or is it a realistic? Alam mo, ngayon tayo ng Pilipino, kaso magulo lang talaga tayo. Napaka-Inglisero natin, kaya lahat ng problema natin naiintindihan ng buong mundo. So, mabilis matakot mag-invest sa Pilipinas. Pero pag titingnan mo po yung balangkas ng Pilipinas, we have one of the most, andito si Ben, we have the best, most attractive investment regime in the entire world, Asia. We have the best. We gave the president, anong section yun? We gave the president one section wherein he can give anything to a foreign investor basta above 50 billion pesos. Anong gusto mo? Naglagay ka ng factory doon sa Calaca. May daan doon. Sa San Juan. Kami na magpapalagay ng kalye. So, ano pa kailangan mo? Walang kuryente. Yung NGCP, kinukuripot yung Pilipinas. So, ano section? But then there's a section in Create More, which gives the president all the powers to give the incentives needed for as long as it is above 50 billion. You have now 1, 2. 1, yung lagi lang napapag-usapan po, yung isa pong 50 billion at saka yung PANWA, which is $3.5 billion. So, hindi ako nalulungkot pag nakikita na natatawa na ako kung bakit ang Pilipino, we keep shooting our feet. Yeah. Pero there is more to be positive about the Philippines. Our time has not yet come. But when you look at the new figures that are coming out, that for the past 22 months, Vietnam did not mas mataas po yung production manufacturing index natin than Vietnam. Pangalawa, last year, for the first time, ni-reverse na po natin yung downturn sa production manufacturing index natin. And is there a basis? Yes. Our structures po, our structural reforms na legislated po ng Kong, dun po sa mga ilang pirasong artikulo po ninyo na na-published, sinilarawan po ninyo yung ating inflation as low and manageable. Does this
give the BSP enough room to cut aggressively yung ating rates and in the process stimulate our growth? Oo. Pero pag tinitingnan ko kasi ang inflation, tinitingnan ko yung inflation of the poor. Yun ang kinakatakot ko kasi yung binibili nila hindi bumababa. Kaya yun ang kailangan bigyan ng pansin. Kaya nga sinabi ko yung 537 billion ni Secretary Chu. Dahil alam nyo ba na 22% kung bakit mataas ang presyo ng bigas sa Pilipinas ay dahil sa logistics. Hindi maibenta sa tamang oras ng mga farmers. Kaya hindi ho nakukuha natin yung tamang presyo ng bigas. So 22% of our lack of competitiveness in rice is due to logistics, mga cold storage, at saka yung mga post-harvest facility. Following your premise, Kong, yun po bang meron pa ba tayong masasabi natin yung strong spending? Kung pa po ba yan? Nananatili pa ba yan? O merong tinatawag po sa termino ng mga ekonomistang katulad nyo, yung household fatigue po? Can you educate us on that matter? Unang-una, mukhang ang tagal na namin sinasabi na bababa yan. Dalawa, BPOs. Akala ko kakatayin dahil 13,000 tinatay ng AI. Pero umakyat pa rin. Nag-net positive. 43%, 43,000 ba? Nag-down ng 13, umakyat ng 14. So, AI-enabled pala itong napasukan natin. Pangalawa, yung BPO. Kahit kung saan ang Pilipino dahil sa 1, sa demographics natin, 2, our socio-cultural predisposition for Western or other cultures, and our accent-free English. Mukhang ang Pilipinas is always competitive. Kahit po may AI, I think the Philippines will come out well. Pero hindi po pwede na hindi natin ipasok po yan sa mainstream ng ating estratehiya, lalong-lalo na po sa ating educational system. So, actually, I'm very optimistic na there will be a strong end to the Marcos regime, Marcos government. Kung isa na lang. Sa tingin po ba ninyo kinakailangan nating i-prioritize ngayon yung fiscal consolidation? O sa tingin po ninyo kailangan i-tolerate muna pansamantala ng pamahalaan yung wider deficit para stimulate yung ating growth? Believe din ako, no? Una-una, last year, di ba, sa galit niya, nung makita niya nung December, December 22, 2024, di ba, nag-visit siya. So, tinanggal na 198 billion. So, nasaan yun? So, nawala yun sa deficit. Tapos ngayon, marami pang tinatawag na FLR for later release. Wala pa pong release dun sa FLR. So, in fact, we are at the cusp or on the verge of another credit upgrade, which means lower interest rate, which means more space for spending, for government investments in areas that will essentially support our competitiveness for foreign direct investments. So kung dahil marami ang na-freed up na fund at nailagay dun sa 5 na priority, yung palang 5th ay yung industrial, hindi na ba kailangan na magpasa ng panibagong taxes? Sa tingin ko, mas maganda kung meron, lalong-lalo na yung mga taxes na dysfunctional. Ito, nagyoyosi pa rin to. Hindi na ba?
But in general, I think I was surprised that we did not need a fiscal consolidation. It was blessing in disguise. I won't call it a blessing na ninakaw yung flood control. Pero dahil doon, binawasan ni Marcos, ang dami siyang in-erase, dami siyang hindi pinapalabas ng mga pera. Kaya tuloy, mayroon tayong fiscal space and therefore, I think we are on the verge of getting a credit upgrade because of that. Ano ba sunod na Christian? Bigay ko na lang mamaya. Kung yun pong global uncertainties nakikita natin talagang medyo yung sitwasyon po palala ng palala outside the Philippines. Gaano po katatag yung ating economic fundamentals para labanan, if at all, yung maaring pagdating po ng mga external shocks? Ang pinakamalala dyan kung mag-away-away tayo sa loob. Nag-aaway-away na nga tayo sa loob. Ganun pa rin ang mga figures. Because I think the Filipinos have been missing the golden opportunities. Now that all the structural changes are already in place, I think it's time for us to benefit from it. Kung magiging maganda sana, sabi ko nga, nung boto kay Bongbong Marcos, 62% is a fundamental basis for you to enforce a lot of these painful reforms. Pero quietly, we were able to do it. We have, of course, all the reforms, especially create more. So, hindi ako natatakot sa external natin. Bakit? Nakita niyo ba pinapalakpakan si Alex Yala sa Dubai? Kung saan. We're actually already exposed to it. We are there already. And still, you look at the BPO remittances, it's still going up. Why? Because of our own demographic characteristics. Alam mo, I think we're still the most caring nation in the world. Walang nakakatalo kahit saan. Kahit yung mga rally sa US ng mga nurses, puro Pinoy nasa taharap. May mga So I think nasa destino na rin po natin na papalapit na po at I'm sure you will still be a hero once it comes. So A- ang pupuntahan. Parang sabi ni Christian, A- ang pupuntahan. A-. Kasunod. Okay. But anyway, Kong, medyo may konting politika yung tanong ko, pero tungkol pa rin sa ekonomiya. Si dating Pangulong Benigno Aquino, sa panahon niya, from $200 billion economy na kanyang minana kay GMA, umexit siya at $325 billion ang ating economy. Pero siya yung most verified na Pangulo ng bansa. Mangyayari ba ito kay Pangulong Marcos na kita natin, sa binigay nyo data, ang ganda ng takbo ng ekonomiya. Pero darating ba na hindi ma-appreciate ng taong bayan yung kanyang ginawa para sa ekonomiya? Mamimiss na lamang pag nawala. Kasi sa classmate ko, teacher namin si Gloria, classmate ko si Pinoy sa Ateneo. Yung problema niya, ayaw niya mapagbintangan na nagnanakaw, kaya nag-iwan siya ng 1.7 trillion na consolidated public sector surplus. In terms of cost of money, kung ginastos niya na yan sa mga public goods like roads, bridges, everything, education, all the public goods, we would probably be in a better place. So spending is not necessarily bad. Deficit is necessarily bad. For the first time nga, itong isang bagay na you will realize. For the first time, Philippines as a working industrial policy. Dahil yung lahat na kinakailangan para yung isang industriya dito magtatag sa Pilipinas,
na-set po natin. Ano yung kinailangan ng Samsung? Ano yung mga hiningi ng Samsung? Andun si Presidente mismo sa loob ng kwarto siya nakipag-negotiate kung ano yung mga kailangan nyo. Kasi meron siyang karapatan under Create More to give whatever it takes for Samsung para hindi siya mapunta sa Vietnam. Kaya nakuha natin yung Samsung. Nakuha natin yung Panwa, which is what? 200 billion? 200 billion, hindi lang natin napapasin kasi nasa Mindanao. So, yun. Kung may tanong ating kasamahan sa media, you can raise your hands or raise your voice or grab the microphone. Yeah, sige, huwag na mahiya. Sige na, huwag ka na mahiya. Naka-makeup ka naman. Hi, Kongs. Good morning. Harleen pa from ABS-CBN. Kong, just wondering, kasi earlier, Representative Antonio Tino, yun nga, parang criticize niya yung pag-announce ni VP Sara for President in 2028. He said it's a squid tactics. He feels like kalkulasyon niya ito para matakot yung mga kongresista kapag isinalang na po yung impeachment niya sa proceeding. So, what are your thoughts on that po, Kongs? Apo, diba? In fact, sa kanyang napaka-agap announcement, dalawa ang binanggit ko. It might be a blessing in disguise kung sa nalaman sa kanya. May pangalawa, nagtanong siya na maaga. That would put her in a place in which may expose lalo siya. Maraming katanungan ang itatanong sa kanya, particularly itong impeachment complaint nito. So, palagay ko, hindi naman siguro matatakot ang karamihan ng mga congressman sa kanyang pag-declare ng presidency. Kasi ang pinag-uusapan sa impeachment complaint, hindi naman yung 2028 kundi yung 2026. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kanyang posisyon ngayon. Ngayon, kung pwede ko lang ikumpara yung sinasabi ni Congressman Salceda, no, sa impeachment complaint na ito. Hindi pa natutuwa ang mga Pilipino na mas transparent ngayon ang administrasyon. Ibig sabihin, sino ba ang nag-expose ng korupsyon? Wala namang ibang pangulo kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Naging transparent tayo. Naging involved tayo dito. Naging accountable tayo dito. That is what I appreciate of the administration. No, ganun din naman sa impeachment complaint na ito, ayaw natin ng mga sikreto eh. Nais din natin na i-divulge na ng Vice President ang kanyang involvement. Kung wala talaga siya involvement, fine. Oo, fine and well. Oo. Kinakailangan lang ipaliwanag niya sa taong bayan sapagkat hindi lang Congress to eh, hindi lang Senado ito eh. Taong bayan na to eh. Kaya ako in-endorse itong impeachment complaint because it is the very heart of public trust eh. The very heart of public trust to. Kaya kinakailangan maging ang akin request lang sa ating Vice President. Kung talagang wala siyang itinatago, kung talagang yung kanyang ginawa above board yan, sabihin niya na. Sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya, maging accountable na siya, magkaroon na siya na integrity. Malaman ng taong bayan, magandang maging Pangulo ito. Oo, malalaman ngayon ng taong bayan sapagkat naniniwala ako, with all of the problems we have now, the people would like to see a change in governance. Naniniwala ako na sa 2028 election, magkakaroon po ng pagbabago ang iniisip ng taong bayan. Gayon din naman sa ating mga politiko. You see that? Kaya the problem that we have in this economic rehabilitation is what? Politics eh. Bawasan natin yung politics dito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Salceda pag hindi gumanda yung ating ekonomiya. Believe ako dito eh. Oo. Magaling na ekonomista to eh.
Totoo yun. Kaya nakikita ninyo na ang taong bayan natin should realize na the fact that the president today, in-expose niya ang corruption, ibig sabihin gusto niya maging transparent ng gobyerno. Gusto niya maging accountable ng gobyerno sa mga tao na siyang bumoto sa mga opisyal ng bayan. Gayun din ang nais nating gawin ng ating Vice Presidente because we're not talking about 2028. We are talking about 2026. Ngayon na. Sa kanyang pagkakaupo bilang Vice President. Ang tinatanong po niya, yung nabanggit nyo kasi yung leave bad taste in the mouth. Well, dahil ako nakafocus na. Hanggang June 2028, si Marcos pa rin ang presidente. Pero I think kasi I once worked with her. I think in this time around, I think it is hindi OA magsabi na it is an ill-advised move. I think it is a misguided gamble. Isa na lang po. Lalaki kong Salcedo. Today, may visit po si President Marcos sa Naga to meet with Naga City Mayor Lenny Robredo. Being your fellow Bicolano, do you think mapag-uusapan sa visit na ito yung anything about 2028 elections? Sa visit today po ni BBM sa Naga. If it is not ill-advised, that's sumagot sa potential development sa 2028 election. Ang mga tanong mo, puro kay Lenny ako ng presidente. Kay Sara ako ng vice presidente. So, I think there will still be combinations. Paano ko pa sasabihin ito? Paano sasabihin ng ayaw niya sabihin? Ang hirap naman kasi sa ating mga Pilipino, hindi naman natin binabasa ang plataforma. Pero sa akin, dun ako. Kung alin plataforma talaga ang magpapabuti ng karamihan, antayin mo yan. When I was governor, my poverty was 42%. By sheer realignment of my budget into education, college education, for 9 years, I reduced it to 15.2%. It can be done. So, ano ngayon ang natin? We are right now 23, 21. Poverty. Our poverty is 21. That's still very high. Single digit po. Nagpa 5% yata ang Indonesia. Kung sino sa kanila ang mayroong... I always look at my principal. I work for Rocco. I work for Mitra. I work for a lot of these guys. No, I was chief of staff of Mitra. I was chief of staff of Rocco. And I learned a lot from all these people. One thing I look for them is anyway, much of what can be done for the Philippines is already there. Everybody knows what can be done and must be done. It is really who is the niche among these guys, who has the will. When I choose my candidate, it is the willfulness that matters, not the popularity. May similarity naman ng si Lenny saka si Sara. Naging mayor yung dalawa. Naging vice president. Ang pinag-uusapan dito,
na dapat makita ng taong bayan natin. Yung track record muna. Track record. Ano ba ang track record ni Lenny? Ano ba yung track record ni Sarah? Oh, ano ba ang nagawa ni Sarah when she was the Secretary of DepEd for 2 years? Oo. Ano ba nagawa niya? Ang dagdagan pa yung mga classroom. Gumanda ba yung mga restroom sa mga public schools? Oo. Gumanda ba ang ating education? At this point in time, kahit ngayon, nakikita natin, ang education natin, di ba maganda eh. Track record. Pangalawa, ano ang may offer mo sa bayan? Yun ang pangalawa eh. Di ba? Ano may offer mo sa bayan? For example, like, if you're going to repeat the performance of your former father as president, is that what you can offer the country? Or, meron kang pwedeng sabihin na may offer sa bansa natin bilang isang Pangulo ng Pilipinas na hindi ka naniniwala anymore sa political dynasty. Kundi ang pinapaniwalaan mo, yung pangangailangan ng taong bayan. Pangatlo, meron pang kaso si Lenny sa korupsyon compared to the Vice President right now. Yun dapat ang makita ng taong bayan. Hindi pinag-uusapan dito ang personality. Hindi pinag-uusapan dito ang parits. Pinag-uusapan dito, kailangan natin ng Pangulo na na matino at malinis. May track record. Merong i-offer sa bayan na iba. Na makikita natin na ang bansang Pilipinas lalong tatayog, lalong magiging maganda. Ang pangapat, kasi alam mo tayo, ano natin, nagiging Pangulo ito, tapos dinededma niya ang mga ginawa ng dating Pangulo. Hindi dapat. There ought to be a continuity of progress. There ought to be a continuity of economic rehabilitation, for example. Sapagkat kung iibahin mo na naman yung programa pag Pangulo ka, sapagkat wala kang belief sa dating Pangulo, hindi po nakakaganda yun sa bansang Pilipinas. Because that is just playing politics. Yun po yung sa akin. Kung you mentioned in an interview na VP Duterte is winnable, but it doesn't mean that she's unbeatable. So do you think Mayor Lenny can beat Duterte in 2028? Should she run for the presidency? Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, no, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi po siya yung bang kung iniisip po ng maraming tao na ito hindi na matatalo ito eh. Hindi pa rin yun. Sapagkat ngayon naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the president exposed the corruption, naging transparent tayo sa mga bagay na ito, palagay ko may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-usapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? Or do we want a president na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana way winner si Sara. Ito yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Yun ang nais kong sabihin. Kung Joey, binanggit kasi ni Kung Abante yung continuity ng mga proyekto at mga polisiya. Si Pangulong Marcos ba, anong kanyang score sa continuity ng mga magagandang economic policy ng bansa? Alam mo, sa France, meron silang tawag ECOL. Sila halos lahat na nagpapatakbo ng mga departments ay kailangan graduate ka doon.
So pag tinignan mo naman po sa Pilipinas, yung ating pong mga educational institutions, yung ating pong intelligentsia, they're well capable, except for, kung minsan nagkakamali din. So I think it is really the sturdiness of our technocracy that matters, that will ensure the continuity. But of course, the leadership will provide the motivation so that yung continuity na to goes in that direction. So kasi may continuity pero wrong direction. So doon sa tingin ko si presidente ay if you just read through all the measures that were approved for the past 4 years, you'll be surprised that the Philippines has been doing very talaga. Kung ang batayan ay yung ESG, maganda ang record ng Panguluhan ni Pangulong BBM. Pero sabi ng masa, baka hindi nila ito nararamdaman. Paano mararamdaman yung epekto ng better ESG ng mga masa? Yung ESG nga makamasa eh. Ang nakalagay doon sa mga ESG, dapat hindi inaapi ang mahihirap. Let's talk about mining. One of the things that when in-author ko po yung mining, yung siningit namin doon is the IETI, which is kasi ang mga investor ngayon sa buong mundo, hindi mag-i-invest sa iyo kung ang ESG score mo ay ang baba-baba. So one of the first score they look for in a mining company is your being able to take care of the environment during and after namina mo na yun. Dapat may mapanumbalik mo sa dating estado niya. In other words. So I think your question is actually they go side by side. Strong ESG means a strong pro people agenda. Pro-people agenda. Several years ago, narinig ko sa iyo na yung minimal ang consumption sa kuryente, pwedeng libre. Minimal consumption sa electricity, pwedeng libre. May panukala sa Kongreso ngayon na yung X number ng consumption ay gawin ng libre as a form of indirect ayuda. Viable po ba yun kung para tayo maging competitive sa mata ng mga investors? Question of priorities yan eh. Kung alin ang mas kailangan po nung mahirap. Pero definitely, paano ka naman, siyempre kung gagawa ka na bata, hindi mo kailangan kuryente. Pero ang sinasabi ko, yes, we are fiscally capable at a certain level. Human rights, di ba? Alam mo, ako yung chairman ng human rights, di ba? Yung pinag-usapan namin ng isang araw na yung pang zero hunger, yung right to food security. Ang nais ng Pangulo, may baba ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Yeah, para sa mga mahihirap yan, di ba? Until now, gusto pa din niya. Hindi nawawala sa isipan niya na gusto pa rin niyang magkaroon ng 20 pesos na kilo na bigas. Hindi nawawala yung sa isipan niya eh. Ibig sabihin, naniniwala pa rin siya na pwedeng ibaba yan eh. Alright? At agriculture, ginagawa niya mahalaga yan. Education, ginagawa niya mahalaga yan. Para yan sa mahirap eh. Kaya, alam nyo, sa totoo lang ba't na natin maigi ang ginagawa ng ating Pangulo? Yung ginagawa pa ng ating Pangulo para po sa mga mahihirap, para gumanda ang buhay ng mga tinatawag nating rank and file working class people o kahit yung mga walang trabaho, kinakailangan magkaroon ng trabaho. O ang kanyang kinakampihan ay yung mga nagdo-donate na malalaki sa political funding ng politiko. Di ba? Yun ang gusto ko makita ng taong bayan natin. Alright. Oo,
marami pa rin tayong mahirap. Pero nabanggit natin, 21%, ngayon 15% na lang ang 15.5 ang rate ng mahihirap. Ibig sabihin nabawasan na. Alright. Na yun ang nais ng Pangulo natin. Naniniwala ako diyan sapagkat look, kinakailangan ang Kongreso sumasang-ayon sa nais ng Pangulo na bawasan ng kahirapan sa pamamagitan ng mga batas na gagawin namin para po sa mga mahirap. Sa totoo lang, political expediency, no? Kakapihan natin ng 4Ps, kakapihan natin ng mga ayuda. Pero ano ang ginagawa natin sa mga working class? Dapat natin tulungan ang mga working class na hindi sapat ang kanilang sweldo. Pero nais sila magtrabaho. Nais sila magtrabaho. Yun dapat ang isa sa tulungan ng ating pamahalaan. Yung working class na hindi sapat ang kanilang sweldo tungkol sa mga bagay. Kaya support namin yung national wage rate. Ito, Joey, nabanggit nyo na maganda yung performance ng agrikultura. Saan nagtagumpay ang ating agriculture sector? Kasi for the past decades, pinakang anemic na sector yan to. Basically, paggamit ng hybrid at saka ng fertilizer. At saka masigasig po ang ating LPC, livestock, poultry, LPD, dairy. So, yung LPDC natin. So, maganda po ang performance natin. We are very competitive actually in chicken. Very competitive tayo in chicken. Para ba ma-misunderstood naman because I was really promoting in 2022, I was really promoting Sarah for the presidency. You can go back to your files. I think I would have wanted that there should be a clamor for her. Because that let the people proclaim you. Kung itong 2025, kung datos lang din ang pagbabatayan, meron pong ulat yung Heritage Foundation na parang ang Pilipinas ay pang ika-86 sa 176 na bansa sa buong mundo. At nagtala tayo ng parang 60.6 rating. Pon po ba ito? Have you encountered? Parang economic index sa freedom. Meron po bang pwede pang gamitin batayan ito para isalarawan yung buti ng pagtakbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan? We are the 13th largest in population in the world and the most dispersed. And possibly we've been accumulating knowledge from out of the exposure of our people to other cultures and technologies. So it's really, pagbalik lang naman talaga dito, pag nasa labas tayo, gagaling. Pagbalik natin dito sa loob, hindi na tayo magaling. Pero naniniwala ako na sa lumalabas sa mga at least we will have this period after the post Marcos reforms that the next president will harvest a plentiful bounty harvest of economic benefits for the people, not for the rich, especially for the people. Kaya kailangan ma-convert yun na hindi mapunta. Kasi ang problema ng Pilipinas, pag tinignan mo, Pilipino kasi, it is really very oligarchic. Pag tinignan mo yung kinikita if you look at SEC, for the past 20 years, halos lahat ng pera natin naging dividends to corporations abroad. So walang natitira dito. So we have a very small market. Sa
dignified old age. Hindi. So we don't even have that level of income wherein kasi what we should have is a long-term a sense of long-term income that will be able to support a dignified or a decent ang tawag dyan, living wage, decent ano yun, ano nasa konstitusyon. So tingin ko mararating din ho natin kasi step by step naman po ang Pilipino eh. Gusto ko rin sabihin, no, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na talagang hindi lang pinuntuhan yung mga mahihirap, kundi yung housing project? Nakita natin na our president today has built more than 500,000 houses for the poor. 1.5 trillion ang nilabas niya. Ayun. Oh, can you imagine that? Hindi lang sa Manila, hindi lang sa Manila, sa buong bansa. Sa buong bansa. And that is a serious undertaking. Providing housing for the poor is something that the Filipino people should realize. Ngayon, sa pagkakataong ito. Dami, Sandali. Yun yung panlima ko. Housing. so, Kung Joey, sa dami ng reform na naipatupad sa ilalim ng panguluhan ni BBM, so ibig sabihin, wala lang gagawing kabalbalan ng kasunod na Pangulo, magtatagumpay at aasenso ang bansa? May nasa momentum tayo eh. Aawayin ka ng tao, alam naman nila na parating na yung yung ani. Tapos ikaw bagyo. So sa pananaw ko, we've gone through enough crisis. Nakailan ba tayong IMF World Bank programs? 32? 32? We've been saved. We were saved by so many IMF World Bank. So we've learned a lot of what should be. Mismo ang IMF natuto na mali yung mga ginawa nila sa Pilipinas. Na pag nagkakaproblema, ang pinapagawa nila, bawasan yung ginagastos nyo, lalo naghirap. Tapos babalik sila. Mag-invest pa tayo namin kayo para palakihin ulit yung ekonomiya. Tapos darating. So, in other words, I think we have to look at it as, I think at one of these days we will be able to spell harmony. HARMONY. Kong, relevant po ba yung konsepto ng ayuda bilang isang paraan para mag-steer ng package of economies lalo na doon sa mga laylayan? Related to that, siguro yung assessment mo ng 4-piece program. Is it really working? It's working, sir. I have seen it. Access to water, for example. There is several, ewan ko, how many points more people had access to potable drinking water. Nagkaroon po ng inodoro sa loob ng bahay. Hindi katulad noon. Tapos, so I think, kasi naman conditional cash transfer, yung transfer, yung binigay sa yung pondo para mapabuti yung pamilya mo. So, hindi naman yun basta nalang bigay. Baka yung sinasabi mong ayudang pangkampanya. Kasi that one I think is very dysfunctional. Nakita nyo naman yung yung resulta. President Donald Trump signs additional 10% tariff on all countries. Again, tayo po ba'y apektado rito? O hindi? Tariff. Apektado tayo dyan, pero
Ewan ko, lahat na ng kaibigan niya, inaway niya eh. I think we have enough surplus within our economy. Like we have sufficient reserves. We have, I think, a good strategy that could shield. In other words, we have enough resources for an economic stimulus package that will shield the economy, especially the poor, from the potential adversarial impact of the anti-market moves of anti-market measure of President Trump. Additional tariff, ha? So, ibig sabihin, 29 na tayo? Hindi pa naman natutunan. Hindi, 19 na tayo. The thing is sa akin, no, ako'y nagpapasalamat unang-una na yung si President Bongbong, mas kinampihan niya ang US kaysa ang China. I think it is for economic and trade purposes. Oo. Okay. Pangalawa, nagpapasalamat din ako sa ating mga OFWs na napalaki ng dagdag ng remittances ngayon. Na naging maganda, naging push sa economic development natin. Oo. Maaring maapektahan tayo sa ginawa ni Donald Trump. Pero sabi nga ni Congressman Salceda, we still have a very robust economy na ating maaasahan tungkol dito. Ibig sabihin, gusto ko lang sabihin palagay ko, ako, hindi ko binoto si Marcos nung last election. Bakit? Sa Maynila ako eh. Di ba? Oh. Hindi ba? Buti nga, natalo yung binoto ko. Pero, sino yung vice president ko? Sara. O, pareho kami. Ang vice president namin yung Sara. But the thing is this, makikita natin, kung itutuloy lamang, yung bago magiging Pangulo natin, halos wala na siyang gagawing anuman, ipagpatuloy lang niya ang mekanismo na ginawa ng ating Pangulo ngayon. Mas gaganda ang ating ekonomiya. Yun lamang ang advice ko sa kanya. Ipatuloy lang niya ang economic mechanism na ginawa ng ating Pangulo. Ipagpatuloy lang niya ang ginagawa ng ating Pangulo ngayon, mas magiging maganda ang kanyang pamumuno. Incidentally, in Asia, the Philippines has one of the lowest export to GDP. We're not reliant on exports. Wala. They have the we can give Ariel ang ilan tayo sa pinakamababa. Nasa 32% lang yata tayo. The others are 150% like Singapore. Export to GDP. So yung sinasabing weakness ng Pilipinas noon, strength pala sa ngayon. Okay, with that, pinapasalamatan natin mga guests sa umagang ito. Dati si Kong Joey, I remember several years ago, ako una nag-interview sa kanya. Nung bago siyang halal na congressman, na kinakailangan pa ng master's degree o doctoral degree para maintindihan ang kanyang mga lengguwahe. Pero ngayon, kinakailangan mo, grade 1 ka lang, maintindihan mo na ako magsalita. Ako si Congressman Benny Abante. Ako din ang unang kasama nito At ang reporter, galit pa siyang magsalita noon. At least ngayon, kahit galit, tumatawa na. Sige, on that note, I'd like to Ako yung nagpapasalamat sa forum na ito, no? Kasi naiiyag natin yung katotohanan dito. Di ba? It's not politics. It is something that is very fruitful for our people to realize. Yun ang nais nating makita. Makita ng taong bayan. Hindi lang controversial ang ating binabanggit dito, kundi kung ano ang maitutulong natin sa taong bayan. Maraming salamat sa forum na ito. maraming salamat, Congressman Abante at former Congressman Joey Salceda for that very enlightening discussion on the economy. Maraming salamat sa media na nagko-cover ngayon. We'll see you next Saturday.
Thank you. Yo, back to Bicol.